Ang wagas na pagmamahal ay yung taong tatanggapin ka, irerespeto at sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Sa pagdating at paglutas ng mga pagsubok at hindi kanya iiwanan hanggang sa kamatayan. Bago ang lahat ay gusto kong batiin ka at ang iyong mga listeners ng isang magandang gabi. Ako po si Chester Salvador, isang working professional, may asawa at 3 anak. Ako at ang asawa kong si Ofelia ay isa sa mga valued listeners mo since 2014 pa. Anyway, sumulat po ako sa inyo hindi para magbahagi ng aking kwento ng pag-ibig, kundi para ibahagi ang kwento ng aking mga magulang. Anniversary kasi nila sa January 25. Kaya naisipan kong sumulat ngayon bilang tribute sa mga magulang ko. Papadudot larawan kami ng isang masayang pamilya. Ang mga magulang ko ay sina Rita at Claudio ay pinalaki kaming magalang, masipag at may takot sa Diyos. Ang mga magulang ko rin ang larawan ng isang perpektong mag-asawa. Mahal na mahal nila ang isa't isa at never silang tumingin sa iba. Bukod doon ay kung may problemang dumarating sa kanilang buhay ay sabay nila yung hinaharap. Kumbaga sa lahat ng oras ay wala silang iwanan. 2 lang kaming anak ni Rita at Claudio. Ako bilang panganay at si Serena. At masasabi ko naman na maganda ang pagpapalaki sa amin kasi nagtagumpay kami ni Serena sa buhay namin at yon ay utang na loob namin sa mga magulang namin. Samantalang maraming ikinuwento sa akin ng mga magulang ko tungkol sa kanilang mga masasayang memories at na-imagine ko kung gaano sila kasweet. Tulad na lamang ng ikwento nila sa akin ang nangyari sa kanilang silver anniversary. Naku, kahit na matatanda na tayo ang sweet-sweet pa rin natin. Wala ka talagang kupas, Claudio. Na-imagine kong sabi ni Mama sa aking ama. Paano hindi ako magiging sweet? Napaka-loving ng misis ko. Paglalambing naman ni Papa sa kanya. Alam mo Rita, hindi ako nagsisisi na ikaw ang pinakasalan ko. You know what? You're still the same Rita na pinakasalan ko noon. Bukod sa pagiging sweet ay maalaga, faithful at syempre mabuting ina. Hindi lalaki sina Chester at Serena na mababait at magalang kung hindi dahil sa magandang pagpapalaki mo. Ang sabi pa niya sa aking ina. Alam mo Claudio, marami tayong dapat na ipagpasalamat sa Diyos. Biruin mo sa 25 years natin bilang mag-asawa ay nakasurvive tayo sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Napalaki natin ang maayos ang mga anak natin. At higit sa lahat ay may malulusog pa rin tayong pangangatawan. Kahit na sabihin natin nasa 50 anyos na tayo ay malakas pa rin tayo. Wika pa ni Mama. Parang kailan lang no? 25 years na rin pala tayong magkasama. Ang bilis ng panahon. Bumalik din kay Papa noon ang kanilang masasayang memories. Oo nga naalala ko pa yung mga panahong nililigawan pa kita. Masyado ka pang pakipot noon. Kesyo hindi mo ako type kasi hindi naman ako kagwapuhan. Tapos ilang beses ako nanligaw sa iyo kaso palagi mo kong binabasted. Pero hindi ako sumuko. Kaya heto ang ending, tayo ang nagkatuluyan. Sabi pa niya habang inaalala ang nakaraan. Hanga ko sa persistence mo sa panliligaw. Kung ibang lalaki yan ay malamang ay nagsawa na sa kakaligaw sa akin. Tingnan mo yung manliligaw ko dati na si Nestor. 1 buwan pa lang ay sumuko na kasi nga mahirap ang mga kondisyong pinapagawa ko sa kanya. Buti nga ikaw ay nakaya mo ang lahat ng yon. Nakangiting wika ni Mama. Talagang makakaya ko yon kasi seryoso ako sa pag-ibig ko sa iyo. Pagmamalaki noon ni Papa sa kanya. Alam mo Rita, sana'y magpatuloy itong magandang samahan natin no? Sana tayo pa rin hanggang wakas. Sabi pa niya kay Mama habang hinahawakan at hinahagkan nito ang kamay ng kanyang asawa. Oo naman, yan ang palagi kong dinarasal sa Diyos na sana'y pahabain niya ang buhay natin para magkasama tayo ng matagal pa. Pangarap ko na mag-celebrate tayo ng golden anniversary. Kahit nauugod-ugod na tayo at saka mapuputi na ang mga buhok natin. Ni-imagine kong tila sabik na sabik si Mama habang sinasabi yon.
Yun din ang pangarap ko, Rita, segunda ni Papa. Pagkatapos ay muli niyang nilambing ang kanyang asawa. Mamayang kaunti muling nagsalita si Mama. Mahal ko, since magkasama tayo bakit hindi natin i-renew ang mga pangako natin sa isa't isa? Magsumpaan ulit tayo. Bakit kailangan pang i-renew samantalang for 25 years hindi naman tayo nakalimot? Ang sabi pa ni Papa. Pero sa bandang huli ay sinunod din niya ang kahilingang yon at sabay nilang binanggit ang kanilang wedding vows. Sumusumpa kami sa isa't isa na magmamahalang kami hanggang sa huli naming hininga at hindi kailanman titingin sa iba. At sa halip ay magiging tapat sa isa't isa. At sabay naming haharapin ang anumang pagsubok, paghihirap at kaginhawahan. Sumusumpa rin kami na magiging mabuti kaming magulang sa aming mga anak at isang huwarang mag-asawa sa mata ng Diyos at sa mata ng publiko. Ang sumpang ito ay dadalhin namin hanggang wakas. Yon ang natatandaan kong wedding vows ng aking mga magulang. 25 years na puno ng pagmamahalan, yan ang katangian ng pagsasama ng aking mga magulang, Papa Dudut. Dahil sa mga magulang ko kaya ako na-inspire na magtayo ng isang pamilya na katulad sa nakagisnan ko. Yung puno ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Marami nga ang naiinggit sa pamilya namin kasi nga ay masaya kami at solid sa isa't isa. Ang mga magulang ko ay parating nakaagapay sa aming magkakapatid at handang makinig at tumulong sa iyo sa lahat ng oras. Kaya masasabi ko noon na napakaswerte ko. Wala na kaming mahihiling pa ni Serena. Pero Papa Dudut, sa isang pamilya ay hindi mawawala ng mga pagsubok. Isa kasing matinding pagsubok ang ibinigay ng Diyos sa pamilya namin. Lalo na sa ama kong si Claudio. Nakapansin na kami ng kakaiba sa kalusugan ni Papa tulad ng kanyang pamamayat at pananakit ng katawan. Nung una ay nakakayanan pa yun ni Papa at palagi niyang sinasabi sa amin na okay lang siya. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay palala ng palala ang kanyang sitwasyon. At simula noon ay palagi na lamang siyang nadadala sa ospital. Ma, huwag po kayong mag-alala at magiging maayos din ang lahat. Pag-aalo ko kay Mama nang minsang dalhin na namin si Papa sa ospital dahil sa pananakit ng kanyang tiyan. Anak, malakas ang kutob kong hindi basta pangkaraniwang sakit ng tiyan ang iniinda kanina ng dad mo. Napansin ko sa kanya nitong mga nagdaang mga buwan na namamayad siya tapos ay palagi nawawala ng ganang kumain. Hindi rin normal yung paninilaw ng balat at mata niya. Nag-aalalang wika ni Mama habang umiiyak siya sa aking balikat. Chester, ayaw kong may mangyaring masama sa dad mo. Mahal na mahal ko si Claudio, sabi pa niya sa akin. Sobrang kinarot ang puso ko nang makita ko si Mama sa ganong kalagayan. Matama na. Huwag na po kayong umiyak. Lakasan niyo po ang loob ninyo. Walang mangyayaring masama kay Dad. Pampalakas ko ng loob sa kanya. Samantalang napansin naming palapit ang doktor na check up sa aking ama. Agad naming kinumusta ang kalagayan ng aming padre di pamilya. Sa ngayon ay maayos ang lagay niya. Pero meron kayong dapat na malaman tungkol sa pasyente. Sagot ng doktora sa amin. Ano yun, doktora? Kinakabahang tanong ni Mama. May ipinagtapat sa akin ng pasyente. Noong nakaraang buwan daw ay nagpa-check up siya sa doktor at doon ay lumabas na resulta na may cancer ang lapay niya. Pag-amin sa amin ni doktora. Nanlumo kaming dalawa ni Mama, Papa Dudut. Pero Dok, walang nasasabi sa akin ang asawa ko tungkol dito, sabi ni Mama. Matagal na niyang alam na may sakit siya pero sinabi niya sa akin na inilihim niya ito sa inyo kasi ayaw niya kayong mag-alala. Paliwanag nito sa amin. Nanginig ang buong katawan ni Mama at parang nawala ng lakas. Buti na lamang at katabi niya ako kaya agad ko siyang naalalayan. Diyos ko, kaya pala si Claudio may iniinom na gamot na hindi ko alam kung para saan. Yun pala ay para yun sa sakit niya. Naiiyak na wika ni Mama. Hindi talaga namin akalain na naitago ni Papa sa amin ang kanyang totoong kalusugan. Dok, may pag-asa bang gumaling ang dad ko? Ako naman ang nagtanong sa doktor.
expecting for the worst dahil cancer ang pinag-uusapan. Pero nagbabaka sakali pa rin akong may lunas yon. May mga certain operations na dapat isagawa tulad ng transplant pero hindi garantiya kung gagaling ang pasyente since cancer ito. Wala pang gamot sa sakit ng dad mo. Malungkot na sagot ng doktora sa akin. Papadudot ng lumo kami sa balitang may cancer sa kanyang lapay ang ama ko. Hindi kami noon makapaniwala. Pero hindi kami nawala noon ng pag-asa at nagsama-sama kaming nananalangin sa Diyos na sana'y masurvive namin ang pagsubok na yon. Pero kahit nasama-sama kami sa pagharap sa pagsubok na yon ay hindi rin maiwasan ng isa sa amin ang sumuko. Samantala isang gabi habang inaasikaso si Papa ng aking ina ay muli itong umiyak at nag-hysterical dahil sa takot niyang mamatay. Inamin sa akin noon ni Papa na hindi pa siya handang lumisan sa mundo dahil sa ayaw niyang masaktan ang kalooban ng aking ina. Rita, ayaw ko na. Gusto ko nang mamatay. Narinig kong sabi ni Papa kay Mama habang naroon ako sa kabilang kwarto at nag-aalala. Sa puntong yon ay narinig ko na ring umiiyak si Mama. Pinanghihinaan ako ng loob sa tuwing nakikita kitang umiiyak. Nakikiusap ako na tibayan mo ang loob mo. Huwag kang mag-alala at palagi akong narito sa tabi mo para tulungan at agapayan ka. Asawa mo ko, hindi ba? Hindi ka pa ba nahihirapan sa pag-aalaga sa akin, Rita? Ayaw kong maging pabigat sa iyo at sa mga anak natin. Ang sabi naman ng aking ama na pinanghihinaan na ng loob. Hindi ka pabigat sa amin ng anak mo. Tandaan mo yan, pamilya mo kami. Handa kami na tulungan ka na gumaling. Sino pa ba ang tutulong sa iyo kundi kami ng mga anak mo? Paliwanag naman ni Mama sa kanya. Wala akong silbi at wala akong kwenta. Hindi tumigil noon si Papa sa pag-iyak sa tuwing naiisip niyang nahihirapan na kami sa kanyang sitwasyon. Nakukonsensya ko, Rita. Nababaka sa mga mata mo na mahirap at nahihirapan ka na. Hindi ko kayang makita ka sa ganyang sitwasyon. Ngunit sinubukan pa rin ni Mama na palakasin ang loob ng kanyang asawa. Sinubukan na rin niyang tumigil noon sa pag-iyak at sa halip ay nagpakatatag siya sa harapan ng asawa. Claudio, huwag mo nang isipin yan, please. Huwag ka nang umiyak. Pakiusap ni Mama dito. I'm sorry, Rita. Paghingi ng paumanhin ni Papa sa kanyang asawa. Wala kang kasalanan, hindi mo naman kagustuhan ng magkasakit. Pangaalo naman ni Mama pagkatapos ay natanaw kong hinalikan niya sa noo ang tatay ko. Kaya mo ba akong mahalin kahit na alam mong malapit na akong mamatay? Tanong ni Papa sa kanya. Agad namang sumagot si Mama. Hindi ka mamamatay. Kung dati na-survive natin, yung mga dumating na pagsubok sa atin ay alam kong masusurvive din natin ito. Lakasan mo ang loob mo, Claudio. Ikaw ang haligi ng tahanan. Kapag nakikita ka naming parang nawawala na ng pag-asa, para na rin kaming nawawalan din noon. Mahal ko, isipin mo at gagaling ka. Magdasal tayo sa Diyos. Alam kong mahal na mahal niya tayo. Aniya. Sa puntong yon, ako naman ang umiyak habang nakikinig sa kanilang usapan. Natatandaan mo pa ba yung sumpaan nating dalawa na hindi natin iiwan ang isa't isa at sabay na harapin ang mga pagsubok sa ating dalawa? Hindi kita iiwan, Claudio. Mamahalin kita hanggang wakas. Narinig kong sabi pa ni Mama sa aking ama. Papadudot sa tuwing nakakaramdam kami ng panghihina at pagnanais na sumuko, ay hindi namin nakakalimutan na manalangin sa Panginoon. Bukod doon ay wala kaming iwanan. Kung may problema ang isa ay dadamayan ng buong pamilya. Ganon ang ginawa namin nang minsang halos sumuko na ang ama ko dahil sa sobrang pagpapahirap sa kanya ng sakit niya. Buti na lamang at palaging naroon sa tabi niya ang ina ko na handang tumulong at mag-alaga sa kanya. Naroon din kami ni Serena para umagapay, tumulong at magmahal sa aming ama. Naniniwala kasi kami sa kasabihan na the family that stays together
stays forever. Papa Dudut, nagpatuloy ang pagdating ng pagsubok sa aming pamilya. Madalas pa ring atakihin ng sakit niya ang ama kong si Claudio. Ang ina ko naman ay patuloy sa pag-aalaga sa kanyang asawa. Papa Dudut, bakas na bakas sa mga mata ng ina ko ang labis na paghihirap sa aming sitwasyon. Nararamdaman ko na nadudurog ang puso niya tuwing sumisigaw sa sakit ng asawa niya. Kami naman ni Serena ay naging katuwang ang ina namin sa pag-aalaga sa aming ama. Pero minsan ay dumarating ang pagkakataon na parang gusto na naming sumuko. Bakit ba ako pinapahirapan ng Diyos ng ganito? Ano bang nagawa kong kasalanan sa Kanya? Bakit niya ako pinapahirapan ng ganito? Naging masama ba akong tao? Question ni Papa sa Diyos habang pinapahirapan siya ng kanyang sakit. Wala kang kasalanan sa Diyos. Siguro may dahilan siya kaya niya ibinigay itong pagsubok na ito sa iyo. Ngunit natigil ang sinasabi ni Mama nang muling mag-hysterical si Papa. Pero ano nga ang dahilan niya para pahirapan ako ng ganito? Rita, sa totoo lang ay nawawala na ako ng pag-asa. Gusto ko nang sumuko na ibulalas niya rito. Mahal ko, huwag mong isipin na nag-iisa ka na lamang sa mundong ito na humaharap sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Tandaan mong karamay mo ako. Lahat ng hirap na nararamdaman mo ay nararamdaman ko rin kasi asawa kita. Iisang katawan lang tayo. Kung may nararamdaman ka ng hirap sa buhay mo ngayon, isipin mo na lang na may asawa kang masasandalan. Payo ni Mama sa kanyang asawa habang naiiyak ito. Rita, mahal na mahal kita. Huwag mo kong iiwanan. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Ikaw lang ang lakas ko, ang sabi pa ni Papa sa kanya. Samantala na makainom ng gamot si Papa ay nakatulog na rin po ito. Ngunit doon na umiyak sa harapan ko si Mama. Halata ko na sa kanyang muka ay nawawala na rin siya ng pag-asa. Chester, anak, sobrang naaawa na ako sa dad mo. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko siyang nasa ganyang sitwasyon. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Sa totoo lang ay pinipilit ko na lamang maging malakas at matatag pero sa mga nakikita ko sa dad mo ay hindi ko maiwasang manghina. Chester, mahal na mahal ko ang dad mo. Ayaw ko siyang mamatay. Hindi ko kayang mabuhay kapag wala siya. Wika niya sa akin habang ako naman ay inaalo ko siya. Samantala minsan ay nawawala na rin ako ng pag-asa noon kay Papa. Pero sa tuwing naiisip ko ang Panginoon ay nagkakaroon ako ng kaunting lakas para lumaban para kay Papa. Ma, huwag kayong mag-alala at ipagdarasal natin sa Diyos na sana'y gumaling na si Dad sa sakit niya. Sabi ko pa noon kay Mama. Kaso paanong gagaling ang dad mo? Walang gamot sa sakit niya, Chester. Nadudurog talaga ang puso ko kapag naririnig kong sumisigaw si Claudio dahil sa kirot. Kung pwede lang sanang akuin ko ang sakit niya ay ginawa ko na. Himala na lang na manggagaling sa Diyos ang tangi nating pag-asa. Yun na lamang ang sinabi ni Mama sa akin. Oo, aminado na talaga kaming lahat na himala na lamang ang tangi naming pag-asa. Papa Dudut, ang Diyos na lamang ang naging sandigan namin noon sa mga pagsubok na dumarating sa buhay namin at sa aming pamilya. Palagi kaming nagdarasal ng isang himala. Pero sakali mang hindi maghimala ang Diyos, kailangan na naming tanggapin ang maaaring mangyari sa aming haligi ng tahanan. Minsan ay hindi ko maiwasang questionin ng Diyos kung bakit ba niya ginagawa sa pamilya namin ang ganong klase ng pagsubok. Hindi naman kami nagkulang sa kanya at naging mabuti naman kaming pamilya at tagasunod niya. Pero madalas na sabihin sa akin ng ina ko na huwag raw naming sisihin ang Diyos kasi hindi raw ibibigay ng Diyos ang isang pagsubok kung hindi daw namin kayang solusyonan. Muli ay tinibayan ko ang dibdib ko. Pero dumating pa ang isang pagsubok na siyang nagpasuko sa akin na harapin ang hamon ng buhay. Dad, kumusta na po kayo? Nag-aalalang tanong ko kay Papa. Ayos naman ako, anak. Ang mama mo ay nasaan na siya? Tanong niya sa akin. Umuwi saglit ng bahay kasama sina Serena at si Bayaw. Sagot ko naman. Chester, nanaginip ako kanina.
Nagpaalam sa akin ng mama mo at tinangka ko siyang habulin pero bigla siyang kinain ng liwanag. Iyak ako ng iyak sa panaginip ko kasi iniwan na niya ako, Chester. Kinakabahan ako. Wika ni Papa sa akin. Dad, parating na sila Mama at Serena, huwag kayong mag-alala. Napangiti na lamang si Papa sa sinabi ko. Salamat ha anak ha, sa pag-aalaga mo sa akin. Naabala patuloy kita. Imbes na nasa trabaho ka ay narito ka sa ospital. Wika pa niya sa akin. Walang kaso po sa akin yun, Dad. Mas importante kayo kesa sa trabaho ko. At saka don't worry, nag-file naman po ako ng leave sa opisina. Inform ko naman sa kanya. Samantala ilang oras ang lumipas at sobra na akong nag-alala para kina Mama, Serena at sa bayaw ko. Nakakutob na ako ng masama pero hindi ko maipaliwanag. At isang tawag ang natanggap ko mula sa mga pulis na nagkumpirma ng aking masamang kutob. Huwag kayong mabibigla sir ha, pero may nangyaring masama sa nanay ninyo at sa dalawang kasama niya. Sabi sa akin ng pulis na nakausap ko sa kabilang linya. Ano nga nangyari sa kanila? Kinakabahan kong tanong sa kanila. Na-aksidente po yung sasakyan na minamaneho ng isa nilang kasamang lalaki. Nabangga po ng bus, sagot nito. Nanlumo ako at halos mawalan ako ng lakas nang marinig ko yon. Tumitig ako kay Papa na nooy nagpapahinga na. Nawasak po ang buong kotse at sa kasamaang palad ay walang nakaligtas sa mga pasahero ng kotse. Pagpapatuloy pa ng pulis. Diyos ko, hindi pwedeng mangyari ito. Hindi ko na napigilan at napahagulhol na ako ng sandaling yon. Nasa morgue dito sa Los Baños ang mga labi ng biktima. Kasalukuyan naman pong iniimbestagahan ng pulis ang aksidente. Ite-text ko na lang po sa inyo ang buong address kung saan ay dinala ang labi ng mga mahal ninyo sa buhay. Inform sa akin ng pulis. Pagkatapos ng tawag na yon ay siyang pagkagising naman ni Papa at agad niyang hinanap sa akin si Mama. No choice ako noon kundi ang ipagtapat kay Papa ang katotohanan. At tulad ng aking inaasahan ay nanlumo at napakagulhol din ang aking ama. Agad ko naman siyang inalo pero hindi ko siya kayang patahanin pa dahil maski ako ay hindi ko kayang tumahan sa nangyaring trahedya sa pamilya namin. Papadudot na depressed ako noon. Hindi ko akalain na nasa isang iglap ay mawawala ang ina ko at ang kapatid ko. Naawa rin ako masyado sa ama ko kasi mahal na mahal niya ang asawa niya na higit pa sa kanyang buhay. Kaya siya patuloy na lumalaban sa buhay dahil kay Mama. At ngayong wala na siya ay nawala na rin ang pagpupursige niyang harapin ang mga pagsubok sa kanya. Samantala nang dumating ang araw ng libing. Alam mo ba anak na pangarap namin ng mama mo na mag-celebrate kami ng golden anniversary. Kaya nangako kami sa isa't isa noon na hindi namin iiwan ang isa't isa. Kaya heto, pinilit kong labanan ang sakit ko kahit na alam kong parang wala na akong pag-asang mabuhay pa. Madalas kong idalangin noon sa Diyos na pahabain niya ang buhay ko alang-alang sa mama mo. Pero pati siya'y kinuha na rin ng Diyos sa akin. Ang sakit, Chester. Sana ako na lamang ang namatay kaysa kay Rita. Naiiyak na kwento ni Papa sa akin. Inalo ko naman siya sa pamamagitan ng pag-akbay sa kanya. At sabay namin tinignan ang mga kabaong ni na Mama, Serena at ang bayaw kong si Jared na binababa na sa lupa. Mahal na mahal ko ang mama mo higit pa sa buhay ko. Kaya nga sobra ako nasasaktan sa tuwing nakikita ko siya noon na nahihirapan sa pag-aalaga niya sa akin. Pero kahit na ganoon minsan ay hindi nagreklamo si Rita sa pag-aalaga sa akin. Inalagaan niya ako, di dahil sa asawa lang niya ako kundi dahil sa mahal niya ako. Kaya ngayon ay sobra akong nalulungkot kasi wala na ang babaeng katuwang ko. Ano pa ang silbi ng buhay kung wala na ang babaeng mahal ko? Umiiyak ng tanong ni Papa sa akin. Dad, nawala man si Mama, narito pa naman ako. Pangako aalagaan ko kayo, hindi ko kayo pababayaan. Pangako ko naman sa kanya. Ayaw ko maging pabigat sa iyo, Chester. May sarili ka ring buhay. Wika niya sa akin. Nagpatuloy naman ako sa pagsasalita. Dad, importante kayo sa buhay ko. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Kung wala kayo ay wala rin ako.
Hindi ko mararating ang kinakatayuan ko ngayon kundi dahil sa inyo ni Mama. Kung dati ako ang inaalagaan ninyo noong bata pa ako, siguro'y panahon naman para ibalik ko sa inyo ang pag-aalaga at pagmamahal na ibinigay ninyo sa akin, Dad. Mahal na mahal ko po kayo, paniniguro ko sa kanya. Papa Dudut, ako ang naging sandigan ng ama ko sa kanyang mga problema. Nagtulong kaming dalawa na harapin ang mga pagsubok na yon. Ako na ang sumalo ng lahat ng responsibilidad at inilagaan ko ang aking ama at minahal. Pero Papa Dudut, dumating din ang araw na kailangan na niyang lisanin ang mundo. Taong 2011 ay tuluyan na akong iniwan ng aking ama. Labis akong nagdalamhati noon kasi siya na lamang ang natitirang kapamilya ko tapos ay nawala pa. Buti na lamang at naging katuwang ko ang sarili kong pamilya, lalo na ang asawa kong si Ofelia. Dahil sa kanya ay natanggap ko rin ang naging kinahinatnan ng aming pamilya na larawan dati ng kasiyahan at pagmamahalan. Sa kasalukuyan ay naka-move on na po ako sa mga nangyari. Palagi ko na lamang ipinagdarasal ang mga magulang ko at si Serena sa langit. Masaya na rin ako kasi marami akong natutunan sa mga nangyari. Isa na roon ang pagiging matatag. Mawala man sa akin ang nakagisnang kong pamilya, ay nasa akin naman ang itinatag kong pamilya at handang magmahal sa akin anumang oras. Samantala ay patuloy ko pa rin pong ina-admire ang pagmamahala ng mga magulang ko. Kasi hindi sila nag-iwanan sa oras ng pagsubok at nagmamahalan sila hanggang sa wakas. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.